Module 1 para sa ika-4 na markahan. Ako muli si Ma'am Datu, ang inyong magiging gabay sa module na ito. Wanag ang kahalagahan ng aktibong pagkamamamayan. At sinabtas ang MELC na ito. Number 1, we have natutukoy nyo ang mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayan at nakikilahok sa mga gawain at usaping pangsibiko. Ang pangalawa naman ay nakasusuri kayo ng mga pagbabago sa konsepto ng pagkamamamayan. At ang panghuli, napapahalagahan nyo ang papel ng isang mamamayan para sa pagbabagong panlipunan. Para sa ating unang gawain, syempre meron tayong pre-test, no? Para sa ating mga offline na mga estudyante, hanapin ang bahaging ito ng inyong module at isulat ang inyong tamang sagot doon sa inyong learning log o kaya anumang papel na meron kayo. Para naman sa gustong umaccess online, ang link ay nandito sa ating slide na isi-share rin naman doon sa inyong FB group at sa inyong FB Messenger. Sa bahaging balikan ng ating gawain 2, para sa mga offline, muli ay hanapin ang bahaging ito sa inyong module at sagutan sa inyong learning log o anumang sagutang papel. Doon naman kayang umaccess online, no? Meron tayong link na ibibigay sa bawat pangkat. Sa gawain 1, ito ay gagawin nyo online. Para sa ating gawain bilang 2, no, babalikan natin ang nakaraang module, no? Yung tinalakay natin tungkol sa kasarian at gayon din ng mga hakbangin at ng iba't ibang mga samahan at ng pamahalaan upang isulong ang karapatang pangtao ng mga kalalakihan, kababaihan at miyembro ng LGBTQ community. Okay? Tingnan natin, suriin nyo ang larawan. Para sa gawain 2, no, tutukuyin nyo ang konsepto na ipinapakita at magbigay ng ilang pangungusap ukol dito. Sundan lamang ang link na binigay sa inyong FB group o kaya naman ay kung ikaw ay offline, itong bahaging ito ng module ay gagawin mo at sasagutin mo sa iyong notebook. Isa pang gawain na bago tayo pumunta dun sa mga konsepto ng Module 1 ay yung bahaging tuklasin, no? Merong gawain dito bilang paghahanda, paano ba maging isang mabuting mamamayan ng isang kabataang tulad mo? Ang gawain ito ay hinggil sa DepEd Order number 54, Series of 2001, ang tungkol sa Panatang Makabayan. Pakinggan nyo ang aking babasahin at para masugot nyo ang mga pamprosesong tanong. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, tiringgin ko ang payo ng aking magulang, susundin ko ang tuntunin ng paaralan, tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap at pagsisikap sa bansang Pilipinas. Para sa ating pamprosesong tanong na inyong sasagutin, number 1 question, ano-ano mga pangakong inilahad doon sa panata? Ang pangalawa, bakit mahalagang gawin ng isang kabataang katulad mo ang mga tungkulin at pananagutan ng iyong nabasa? At bilang isang mamamayang Pilipino, paano ka makakatulong sa paglago at pagunlad ng bansang kinabibilangan mo? Ang gawain ito, ang bahaging ito ng inyong module sa bahaging tuklasin para sa mga offline. Isulat na lamang ang inyong sagot sa inyong learning log o kaya ay anumang papel na meron ka. At ito ay gawaing individual. Gayun din sa mga online na gustong umaccess sa mga online form, no? Ito ay gawaing individual din. Ang mga link ay bibigay pa rin sa inyong FB Messenger.
So, narito na tayo sa bahaging suriin, no? Ang tugon sa mga issue sa kasarian at lipunan. Ito ay, ang mga pag-aaralan dito ay ang konsepto ng pagkamamamayan at ang atas ng tagapagpaganap bilang 217 or Executive Order number 217 ni Pangulong Manuel L. Quezon. Sa konsepto ng pagkamamamayan, dalawang mahalagang konteksto ang ating pag-uusapan sa kontekstong legal na pananaw at sa kontekstong lumalawak na pananaw. Sa konteksto ng legal na pananaw, ang pagkamamamayan o citizenship ay tumutukoy sa kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang pamayanan o estado. Tinitingnan natin ang pagkamamamayan bilang isang legal na kalagayan ng isang individual sa isang nasyon o estado. Ayon kay Haywood, 1974, ang pagkamamamayan ay tumutukoy sa ugnayan sa pagitan ng individual at ng estado, na kung saan ang dalawa ay pinagbibigkis ng reciprocal na karapatan at pananagutan. No? Kung may karapatan ka, meron ka ring pananagutan. Malinaw ito na inilahad sa Artikulo 4 ng ating saligang batas ng 1987 kung sino ba ang may tuturing na tunay na mamamayang Pilipino. Tingnan natin ang legal na pananaw or legal basis ayon sa ating Article 4 ng Philippine Constitution ng pagkamamamayan. Ayon dito, Section 1, ang sumusunod ay mga mamamayan ng Pilipinas. Una, yung mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pagpapatibay ng saligang batas na ito. Pangalawa, yung mga ama o ina ay mamamayan ng Pilipinas. Ang pangatlo, tinitingnan niya ang mga isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 na ang mga ina ay Pilipino na pumili ng pagkamamamayang Pilipino pagsapit ng karampatang gulang. At ang panghuli sa Section 1 ay ang mga naging mamamayan ayon sa batas. Ang Section 2 ng ating Artikulo 4 o pagkamamamayan mula sa ating konstitusyon ay nagsasabi na ang katutubong inaanak ng mamamayan o anak ng inanak ng mamamayan ay yung mamamayan ng Pilipinas mula pa sa pagsilang na wala nang kinakailangang gampaning anumang kakbangin upang matamo o malubos ang kanilang pagkamamamayang Pilipino. Yaong ang mga nagpasya na maging mamamayang Pilipino ayon sa Section 1, Talataan 3, nito ay dapat ituring na katutubong inaanak ng mamamayan. Tingnan natin ang Section 3 ng parehong artikulo mula sa konstitusyon. Ang pagkamamamayang Pilipino ay maaring mawala o muling matamo sa paraang itinatadhana ng batas. Ang Section 4 naman, mananatiling angkin ng kanilang pagkamamamayan ng mamamayan ng Pilipinas na mag-aasawa ng dayuhan matangi kung sa kanilang kagagawan o pagkukulang sila ay ituturing sa ilalim ng batas na nagtakwil nito. Section 5 naman, ang dalawang katapatan ng mamamayan ay salungat sa kapakanang pambansa o dapat lapatan ng kaukulang batas. Sa konteksto pa rin tayo ng legal na pananaw, batay naman sa Republic Act No. 9225 o Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2003, ang mga dating mamamayang Pilipino na naging mamamayan ng ibang bansa sa pamamagitan ng naturalisasyon ay maaaring maging mamamayang Pilipinong muli. Siya ay magkakaroon ng dalawang pagkamamamayan o dual citizenship. Ang legal na pananaw pa rin, may dalawang uri tayo ng mamamayan. Ang una ay yung likas o katutubo, anak ng Pilipino, parehong mga magulang o alinman. Pangalawa, ang naturalisado, dating dayuhan na naging mamamayang Pilipino dahil sa proseso ng naturalisasyon.
Sa bahaging ito, tingnan natin ang prinsipyo ng pagkamamamayan. May dalawang konteksto dito. Ang una, yung jus sanguinis, ang pagkamamamayan ng isang tao ay nakabatay sa pagkamamamayan ng isa sa kanyang mga magulang. Ito ang prinsipyong sinusunod sa Pilipinas. Ang pangalawa ay yung jus soli. Ang pagkamamamayan ay nakabatay sa lugar kung saan siya ipinanganak. Ito ang prinsipyong sinusunod naman sa Amerika. Ano naman mawawala ang pagkamamamayang Pilipino? Ang una, kung siya ay sasailalim sa proseso ng naturalisasyon sa ibang bansa. Ang ilan ay merong tatlo pa, ang panunumpa sa katapatan sa saligang batas ng ibang bansa. At maaring tumakas sa hukbong sandatahan ng ating bansa kapag may digmaan, mawawala ang iyong pagkamamamayan. At nawala na ang bisa ng naturalisasyon. Sa bahaging ito, tingnan natin ang konsepto ng pagkamamamayan sa konteksto ng lumalawak na pananaw. Sa patuloy na pagbabago ng ating lipunan, patuloy din na lumalawak ang konsepto ng pagkamamamayan. Sa mga pinakamahalagang aspekto ng pagkamamamayan sa kasalukuyan ay ang pagkabuklod-buklod ng mga tao tungo sa ikabubuti ng kanilang lipunan, ang kanilang pagtugon sa mga tuntunin at tungkuling inaasahan mula sa kanila ay mahalaga para sa ikakatamo ng kabutihang panlahat. Tingnan natin ang konteksto ng lumalawak na pananaw sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, tayo ay hindi lamang tagasunod sa ipinag-uutos ng pamahalaan. Dahil wala namang monopolyo ang pamahalaan sa mga patakarang ipinapatupad ng Estado. Ibig sabihin, ang mga mamamayan ng isang Estado ay hinihikayat na maging aktibo sa pakikipag-ugnayan at pakikipagdialogo upang bumuo ng isang kolektibong pananaw na tutugon sa mga hamon at usaping kinakaharap ng pamayanan o bansa. Sabi nga, do not ask what the government can do for you, but rather you ask, what can you do for your government? Tingnan natin ang ilang mga katangian ng lumalawak na pananaw. Ang isang aktibong mamamayan ay hindi lamang nalilimitahan sa pagsunod sa mga batas at hindi pagsuway dito. Sa ilang pagkakataon, sinusubok nila ang panutunan ng mga umiiral na instruktura, ngunit palagi ang nananatili sa mga hangganan ng mga demokratikong pamamaraan at hindi nakikisangkot sa mga gawaing marahas. Niyayakap nila ang mga pagpapahalagang nakaugat sa aktibong pagkamamamayan, kabilang na dito ang paggalang sa katarungan, demokrasya, at pananaig ng batas o rule of law, ang pagiging bukas or openness, ang pagpaparaya o tolerance, ang lakas ng loob na ipagtanggol ang isang pananaw, at may pagnanais na makinig, magipagtulungan, at manindigan para sa iba. Sa bahaging ito, ang pag-usapan natin yung tinatawag na kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal ay naipalabas noong Agosto 19, 1930. Ito ay kalinsabay ng pagdiriwang ng ika-61 taon ni Pangulong Manuel L. Quezon at kanyang ipinalabas ang Executive Order No. 217 or Atas sa Gapagpaganap bilang 217. Ito ay mga panuntunang sibiko at etikal na tinatawag na kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. So, kagaya ng nabanggit doon sa unang slide bago ito, ang atas ng Pangulo o tagapagpaganap bilang 217 or Executive Order No. 217 ay pinalabas doon sa kaarawan ni Pangulong Manuel L. Quezon.
So, tingnan natin ang laman ng kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Sa bilang isa, magtiwala ka sa poong may kapal na gumagabay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Ang ikalawa, mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ay iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Sa ikatlo, igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Ang ikaapat, kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang agap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamaya na hindi lamang sa karapatan ang taglay, kung hindi maging ang pananagutan din. Kalima naman, panatilihing malinis ang halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Ikaanim, mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Ikapito, pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa yamang walang karangalan. Ang bilang 8, maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Pangsyam naman, mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos. Kasampu, mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Ika-11 naman, maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ika-12, umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin. So, sa ika-13 naman, gampanang maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mo nang gawin ngayon. 14, tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Para sa ika-15, ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at makakalakal na gawa rito sa atin. No? At pang-16, ang huling bahagi, gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ay minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan. So yan ang kabuuan ng kodigo ng pagkamamamayan. Inaanyayahan ko ang lahat na isabuhay natin yung nilalaman ng kodigo bilang parte ng ating pagiging aktibong mamamayan sa perspektibo ng lumalawak na pananaw. Narito na tayo sa gawaing pagyamanin, no? Dito, pipili lamang kayo ng inyong mga gagawin, hindi lahat ay inyong gagawin. Sa bahaging ito, pumili ka lamang ng 2 na nais mong gawin. Ilagay ang iyong sagot sa iyong learning log, no? At pagkatapos, siya mo itong ipasa sa ating Google Classroom. Maaring piliin mo letter A, Pinoy ako. Letter B, tukoy salita. Letter C, imapa natin. Letter D, finding sim and diff.
Gusto ko happy ka, letter E. And letter F, sum it up. Remember, dalawa lang ang iyong gagawin. Sa bahaging generalization, no, subukan natin itong gawain. Kumpletuhin natin yung talata ng angkop na salita. Makinig ng mabuti at isulat sa inyong papel ang tamang sagot. Babasahin ko at ilalagay nyo, isusupply nyo yung tamang salita. Ang pagiging kasapi ng individual sa isang pamayanan o estado ayon sa itinatakda ng saligang batas ang pinakapuso ng patlang. Sa paglipas ng panahon, patuloy na nagbabago ang konsepto nito mula legal patungo sa patlang. Sa kasalukuyan, hindi lamang nililimitahan ang konsepto sa pagiging miyembro ng bansa ng mga individual. Bagkus sinikayat ang bawat isa tungo sa patlang. Isa sa mga pinakamahalagang katangian nito ay ang pagkakabuklod-buklod ng tao tungo sa ikakabuti o ikabubuti ng kanilang lipunan at ikapagtatamo ng patlang. Kahit sa paggawa lamang ng simpleng gawain, maaring makatulong sa lipunan at bansa sa isang patlang. So, tapos ka na ba? Sa susunod na slide, papakita ko ang mga tamang sagot. Kumuha ng ballpen para magkaroon ng self-check, no? Ang mga tamang kasagutan sa nakaraang gawain, number 1, tingnan mo kung tama ang sagot mo pagkamamamayan. Ang number 2, lumalawak na pananaw ng pagkamamamayan. Number 3, aktibong pagkamamamayan. Number 4, kabutihang panlahat. At number 5, kabataan. O bilangin ang tamang sagot. Ilagay ito sa right side ng iyong papel. Sa bahaging ito ng isagawa, babasahin mo at uunawaing mabuti ang tula. Pagkatapos ay sagutin ang poem analysis worksheet. Ito ay magiging bahagi ng iyong portfolio. So makinig ka at babasahin ko ang tula. Ikaw ay sinilang sa bayan ng mga bayani. Tangkilikin mo ang gawat produkto ng sariling lipi. Itaas mo ang watawat ng iyong lahi. Maging responsable. Sa katamaray huwag magpagapi. Manatiling totoo sa iyong mga tungkulin, huwag magsawang tumulong kahit sa maliit lamang na gawain. Malasakit sa kapwa't bayan ay pairalin, mga tuntunin sa paaralan at komunidad ay sundin. Kilalanin ang karapatan ng bawat mamamayan, respeto'y hayaang manahan sa puso't isipan, paglingkuran ng buong sipag ang bayan, pahalagahan ang yaman ng kapaligiran, maging matalino sa pagpili ng mga kandidatong iboboto, ikaw ang maging simula ng inaasam mong pagbabago, pagkat nananalaytay sa iyong dugo ang salamin ng iyong pagkatao. So, yung ating gawain, kopyahin mo lang ang worksheet sa iyong papel, no? Ilagay ang pamagat ng tula at umpisahan nito sa unang hakbang sa iyong obserbasyon. Ano ang iyong kabuang impresyon sa tula? Ilarawan ang iyong damdamin. At pagkatapos gamitin ang chart sa ibaba para itala ang mga ibang detalye ng tula. Sa ikalawang hakbang, ito yung paghihinuha. Batay sa iyong pagsusuri, sumulat ka ng 3 hinuha ukol sa tulang napakinggan at napanood mo. Sa ikatlong hakbang naman, sagutin mo itong katanungan. Ano-anong mga katanungan ang nasa isip mo habang pinapakinggan mo at pinapanood ang mga liriko ng tula? Sa ika-4 na hakbang, bakit kaya naisipan at naisulat ang tulang ito? Yon ang iyong sasagutin.
Sa ikalimang hakbang naman, magtala ka ng 3 hanggang 5 mga pangyayari sa bansa na magpapaliwanag sa kapanahunan ng maisulat itong tulang ito. Sa ika-6 na hakbang, sumulat ng tanong na hindi pa marahil nasasagot ng manunulat. At sa panghuli, ika-7 hakbang, paano ka makakatulong bilang isang mabuting kabataang Pilipino sa pagsulong ng kabutihang panlahat at pambansang kapakanan? Para sa ating assessment o tayahin, yung mga printed modular natin, pumili ng 5 hanggang 10 konsepto o yung mga learning takeaways dito sa module na ito at isulat ito sa iyong sagutang papel o sa iyong notebook. Essay type ang iyong pagtataya. Para naman sa gusto ng online, objective type naman. Hintayin ang link sa bawat messenger group ng bawat section at sagutin ang online form. So, congratulations! Natapos na ang isang module, no? At hintayin na lamang ang video lesson para sa module 2. But bago tayo maghiwalay, hiramin ko ulit ang sinabi ni Nelson Mandela, to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others. Keep safe and keep learning. Thank you for your time.